Under evaluation na ng Department of Justice ang mga diskaya para maipasok na sa Witness Protection Program hinggil sa investigasyon sa flood control projects. Ayon naman sa DOJ, maaari silang bigyan ng out of shelter protection. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita Live. Angelique, humarap na nga dito sa Department of Justice ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya, ang mga kontratista na posibleng may kinalaman nga dito sa mga anomalya sa flood control projects. Ito ay para nga sa pagpasok sa kanila o posibleng pagpasok sa Witness Protection Program. Pasado alas 8 ng umaga, sakay ng van ng Senado dumating sa Department of Justice si Curly Diskaya. Diretso itong umakyat sa loob ng opisina ng DOJ at hindi nagbigay ng anumang pahayag. Sunod namang dumating si Sara Diskaya na tumanggi ding magpaabot ng anumang panayam. Ayon sa DOJ, personal mismong inimbita ni Secretary Jesus Crispin Remulla ang mga Diskaya para ma-evaluate kung posible ba silang pumasok sa Witness Protection Program. Kasama rin sa kakausap sa kanila ang Program Director ng WPP. Ngayon po, sasama sa meeting sila PD, Program Director ng WPP, at saka po si Secretary Remulla para alamin po kung ano po yung sitwasyon ni Curly. Babasahin din po niya yung kanyang affidavit para tignan po ni Secretary kung sapat na po ba yung information na ibibigay ni Curly Diskaya at sana po ay makasama rin si Sara Diskaya para malaman po natin kung papasa siya sa evaluation para maging protected witness po siya. Ang una namang pag-uusapan at titignan sa pagkukulong ay ang affidavit o sinumpaang salaysay ng mga Diskaya. Kung makitaan niya ng DOJ na tapat ito at naroon ang hinahanap nilang buong katotohanan, tsaka pag-uusapan kung anong proteksyon ang kakailanganin ng mag-asawa. First of all, we will check if the affidavits are truthful, genuine, authentic, complete. So, pag pumasok po dun sa criteria na yon, then we can now determine the risk that they are facing. Whether or not they are being threatened, intimidated by people that are involved in the case. Posible naman anya na hindi ito tulad ng ibang nalalagay sa WPP. Maaari silang manghingi ng proteksyon kahit wala sa kustodiya ng programa. Karamihan po dun sa ating mga witnesses, generally, nasa shelter po sila. No? Pero dahil po may kakayahan naman po itong mga Diskaya, they may opt for an out-of-shelter option. No? So that is yet to be seen dun sa evaluation at sa request po nila. Nilinaw naman ng DOJ, hindi pa ito upang maging state witness sa mga Diskaya. Ito ay para lang sa pagpasok nila sa WPP. Gusto ko lang ilinaw na may kaibahan po yung protected witness sa state witness. Yung protected witness po, yun po yung jurisdiction ng WPP. Kumbaga po, we will see kung may risk po sa kanilang buhay at kung worthy sila ng protection ng WPP. Yung state witness po kasi, we will find that out later on in the case. Pag meron na pong naka-file na kaso sa korte. Angelique, pasado alas 12 ng tanghali nang matapos ang evaluation ng pag-uusap ni Secretary Remulla at ng mga mag-asawang Diskaya. Lumabas naman si Sara Diskaya at hindi nagbigay ng pahayag sa media. Pero si Curly Diskaya ay kumaway at ngumiti lang sa media. Ngayon ay hinihintay natin na makapagbigay naman ng pahayag si Secretary Remulla hinggil nga sa naging napag-usapan nila dito sa evaluation. Angelique. Alright, maraming salamat sa Luisa Erispe.